Isang mapagpala at magandang umaga sa ating lahat. Sa araw na ito ay ating tatalakayin ang Module 3, simulain sa pagsasalin. Sa katapusan ng module na ito ay inaasaang maisakatuparan ng mga mag-aaral ang mga sumusunod. Una, matukoy ang mga simulaing sa pagsasalin. Ikalawa, mapagtimbang ang mga nagsasalungatang paniniwala sa pagsasalin. Ikatlo, maipaliwanag ang mga katangiang dapat taglayin ng pagsasalin. Kaapat, makagawa ng pagsasalin alinsunod sa mga katangiang dapat taglayin ng isang salin. Ikalima, matalakay ang mga kahalagahan ng pagsasalin. Narito ang mga nilalaman ng Module 3. Una, mga pagpapakahulugan sa pagsasalin. Ikalawa, ilang nagsasalungatang paniniwala hinggil sa pagsasalin. Ikatlo, mga katangiang dapat taglayin ng isang tagasalin. Ikaapat, katangian ng isang mahusay na salin. Ikalima, kahalagahan ng pagsasalin. Ngayon, dumako naman tayo sa unang talakayan, ang mga pagpapahulugan sa pagsasalin. Ano nga ba ang pagsasalin? Binubuo ng dalawang mata ang salitang translation na tinumbasan sa ating wikang Pilipino na pagsasalin. Trans at Laturn. Ang unang salita ay mula sa wikang Latin na nangangahulugang across o ibayo sa Tagalog, at behind, higit pa sa Tagalog, at ang huling salita naman ay nangangahulugang carried, nadala o naglipat, o borne, naghatid. Kaya ang pagsasalin ay paglilipat, pagdadala, paghahatid sa iibayo, or carrying across, o nagsisilbing tulay na nagsisikap punan ang puwang sa pagitan ng mga wika. Narito ang pagpapahulugan ni Eugene Neda, 1964, tungkol sa pagsasalin. Ayon sa kanya, ang pagsasalin ay paglalahad sa tumatanggap na wika na pinakamalapit na natural, katumbas ng mensahe ng simulaing wika, unay sa kahulugan at pangalawa naman sa estilo. Ibig sabihin dito ni Nida Klase na ang pagsasalin ay nararapat nating alamin muna ang kahulugan ng akda or ng ating isasalin, saka natin itong aalamin kung ano nga ba ang estilo ng author mula sa akda na ating isasalin, upang sa ganon ay hindi mawala kung ano nga ba ang gustong iparating ng original na author, at gayon din sa nag-translate ng isang akda. At ayon naman kay Savory, 1968, ang pagsasalin ay maaaring maisagawa sa pamamagitan ng pagtutumbas sa kaisipang nasa likod ng mga pahayag ng verbal. Ang gusto naman puntuhin ni Savory sa pagsasalin ay nararapat lang natin alamin kung ano nga ba ang malalim na kahulugan na nakapaloob sa isang sulatin o akda. Atin naman alamin ang pagpapakahulugan ni Peter Newman sa pagsasalin. Ayon sa kanya, ang pagsasalin ay isang gawaing binubuo ng pagtatangkang palitan ang isang nakasulat na mensahe sa isang wikang gayon din ang mensahe sa ibang wika. Kaya nga kapag tayo ay nagsasalin, kailangan meron tayong source language at target language. Ang source language, siya yung nakapaloob sa original na teksto or kung ano yung ginamit na language sa teksto.
ang target language naman natin, kung sa anong lengguwahe naman natin i-translate yung akda na gusto nating i-translate. Kaya, mas mainam na atin alamin ng mabuti kung ano nga ba ang mensahe na nakapaloob sa isang akda bago natin itong isalin sa ibang wika. Ngayon naman, dumago tayo kay Mildred Larson, 1984. Ang pagsasalin ay muling paglalahad sa tumatanggap na wika ng tekstong naghahatid ng mensahe katulad ng sa simula ang wika, ngunit gumagamit ng piling, mga tuntuning, panggramatika at mga salita na tumatanggap ng wika. Dahil sa pagsasalin klase, kinakailangan mamili tayo ng mga salitang tutugma or babagay sa ating mga pangungusap. Nararapat na ating isaalang-alang ang tamang gramatika upang ang mga tumatanggap or yung mga tagapagbasa natin ay lubos nilang maunawaan. Ayon naman sa pagpapahulugan ni Atim at I. Mazon 1990, ayon sa kanila, ang pagsasalin ay isang maprosesong komunikatibo na nagaganap sa loob ng isang kontekstong panlipunan. Alam naman nating lahat na ang pagsasalin ay talagang maprosesong gawain. Dumadaan ito sa maraming hakbang upang makapagsalin tayo ng isang maganda at maayos na akda. At dahil kailangan nating isaalang-alang kung tama nga ba ang gramatika natin at kung pareha nga rin ba ang estilo mo na tagapagsalin sa estilo ng original na author, at gayon din kailangan natin na mas maunawaan ng mabuti kung ano nga ba ang mensahe na nakapaloob sa akdang ating isasalin, upang sa ganon yung diwa at gustong iparating ng akda na iyon na i-translate man sa ibang wika ay gayon din pa rin ang gustong iparating. Kagaya ng ating sinasabi na ang pagsasalin ay hindi lamang matatapos sa isang upuan, kailangan na maglaan tayo ng maraming oras sa pagsasalin upang magawa natin ito ng maayos. Maliwanag na may dalawang wikang kasangkot sa bawat pagsalin. Ito ang source language at target language. Nagkakaisa sina Nida, Savory, Newmark at Larson batay sa kanilang pagpapahulugan na hinuhuli ng tagasalin para ilipat sa tumatanggap na wika ang mensahe. Kaisipan naman para kay Savory mula sa simulang wika. Ang pagsasalin ay hindi pagtatapat-tapat lamang ng salita at salita ng dalawang wika. Bukod dito, kailangan isalin ang balangkas ng isang parirala o ng isang sugnay o ng isang pangungusap. Sang-ayon sa definisyon ni Nida, ang naturang gawain ay dapat tuptin sa pinakamalapit na natural na katumbas ng simula ng wika. Mahalaga sa kanya ang definisyon ang pagdidiin sa natural, sapagkat hindi lahat ng pinakamalapit na katumbas ng orihinal ay natural sa tumatanggap na wika. Halimbawa nga rito ang close one's eyes, magsara ng mata. Sa literal na pagpapahulugan, magsara ng mata. Ngunit kung papalalimin na natin ang kahulugan nito ay umikit. Another, Bella Hermosa Noche or Cura or Beautiful Woman, Dark Night sa English. Dalagang maganda o magandang dalaga sa literal. Gabing madilim o madilim na gabi. Nariyan ang
I love you. Sa literal na pagpapahulugan, maaari itong iniibig ko ikaw. Ngunit kung isalin natin to sa malalim, di kaya ay ako ay umiibig sa'yo. Magkaiba ang kaayusan ng mga bahagi ng pangungusap sa Pilipino sa Ingles. Kahit tama at nauunawaan, malimit na lumitaw na di natural ang pangungusap na sa sinusunod sa kaayusang Ingles. Meron pang ibang halimbawa, it's raining. Ang literal na pagpapahulugan ay umuulan sa halip na may ulan. The wind is blowing. Humahangin sa halip na humihip ang hangin. The child is crying. Umiiyak ang bata. Lalong nalilitis ang kaangkupan ng salin kapag idiomatikong pahayag ang nasasangkot. Halimbawa nga nito ang sa English, lend a hand. Sa literal na pagsasalin, pahiramin ng kamay. Ngunit ang kahulugan nito sa idiomatiko naman ay tumulong ka. Sumunod, you can count on him. Sa literal na pagpapahulugan, na isasama mo siya sa bilang o maibibilang mo siya. Samantalang ang malalim na pagpapahulugan nito ay maasahan mo siya o hindi ka mabibigo sa kanya. Yan. Tatak na kadalubhasaan sa pagkabilang wika ng pagsasalin kapag nailalapat sa isang pahayag na idiomatiko ng orihinal ang isa ring pahayag na idiomatikong pinagsasalin. Halimbawa nga nito ang hand-to-mouth existence, isang kahig, isang tuka. Halimbawa pa, died in the wool, sagad sa buto. Black sheep, tupang itim. Like a whirlwind, parang bagyo. Adim madazon, 10 sampera. Ang malayang salin ay may pagkakataon ding kailangang totoong nakatuon lamang sa pansin dito ng tagasalin sa pagkatas at pagpapaun sinasalin. Malimit na nalilimot nito ang pinakamalapit na tumbasan at ang pinananaig ay ang layuning maintindihan ng mambabasa sa ibang wika at iba pang panahon ang ibig sabihin ng mensahe o kaisipan ng orihinal. Halimbawa nito ay love looks through a telescope and they through a microscope. Sa literal na pagpapahulugan, ang pag-ibig ay tumitingin sa teleskopyo, ang inggit ay sa microscopyo. Samantalang sa malalim na pagpapahulugan, ito ay masaklaw, tumingin ang pag-ibig, makitid ang inggit. Gayunpaman, higit na madaling intindihan ang ganitong malayang salin. Samantalang mahalagang isaalang-alang ang bagay na ipinapahiwatig sa definisyon ng pagsasalin. Ayon nga kila B. Hatim at Aymason, na nagaganap ang pagsasalin sa loob ng isang konseptong panlipunan. Ibig sabihin ay nangangahulugan ng kasangkot sa pagsasalin ang wika at ang wika ay produkto ng isang lipunan. Ayon naman kay Franz Fanon, ang pagsasalita ng isang wika ay pagpasok sa isang daigdig, isang kultura. Ang wika ay hindi maihiwalay sa daigdig at sa kultura ng pinag-uugatan nito at nagbibigay buhay dito. Napakahalagang isaisip lagi ng tagasalin ang konseptong panlipunan, ang daigdig at kultura ng kontekstong isasalin upang patuloy itong mapatibok ang wikang pagsasalinan.
Walang katutubong salita sa Pilipinas tungkol sa niebe at iba pang katangian nito. Walang katumbas sa alinmang wika sa ating bansa ang Ford ng Norway. Kailangang hiramin natin ang Filipino sa salitang arena sa flour sapagkat hindi nagtatanim ng trigo saan mang dako ng kapuluan, gayon din ang hotdog at pizza sapagkat walang ganitong pagkain ang mga Pilipino. Subalit mayaman sa karanasan ng Pilipino tungkol sa rice lamang sa English. Kaya neto, sa pangungusap na I plant some rice. Natumbasan natin sa Tagalog na nagtanim ako ng palay. I cook some rice. Nagluto ako ng bigas. Or sa idiomatic ko naman ay nagsaing ako. I eat some rice. Kumain ako ng kanin. Marami din ibang pagkakahulugan sa Pilipino. Ang I cook rice ay marahil maari itong tawaging buhaw kapag lumamig, lugaw kapag may sabaw, sinangag kapag niluto sa mantika, champurado kapag lugaw na may tsokolate, ginataan kapag nilagyan ng gata ng inyog, suman kapag binalot sa dahon ng saging, at marami pang ibang katawagan. Gayon din, may iba't iba pang pangkat ng katawagan para sa naturuan ang iba't ibang wika sa Pilipinas. May mga salita sa ibang lengguwahe na walang katumbas sa Pilipino or tinutumbasan natin to, ngunit hindi ito yung akma na salita, gaya na lang sa materials at arkitektura. Ang salitang cottage sa Pilipino sa atin ay kubo. Kansyon geste sa Espanyol na kung saan ay tinutumbasan naman natin ng awit. At ang salitang crossbow ay hindi basta pana ang katumbas. Bukod sa paghiram sa demokrasya at federal, kailangang ipaliwanag ang mga ito para maintindihan ng mga Pilipino. Kaugnay dito, may malaking guwang ang mga wika ng bansang metropolitan at mga wika na tinatawag na ikatlong daigdig. Sa Pilipinas, isinasadula ito ng mahigpit na pangangailangan sa panghihiram mula sa Ingles na mga salitang pang-agham upang mabilis na maisalin ang mga libro at babasahing ginagamit sa paaralan. Sa relasyong industrial-agricultural ng bansa sa buong mundo, ang pagsasalin mula sa wikang industrial tungo sa wikang agrikultural ay mistulang pag-angkat ng mga produkto at kaalaman mula sa unang tungo sa ikalawa. Ang politika sa naturang relasyon ay laging nasa bingit ng pagdomina ng wikang industrial sa limitadong wikang agrikultural. Malimit mausisa ang panig pampolitika ng tagasalin, lalo na kapag ang pagsasalin ay mula sa wika ng ikatlong daigdig tungo sa wikang metropolitan. Maraming autentikong konsepto at halagahan ang naisakripisyo kapag sa pilit ng isinalin ang isang akdang Asyano o Afrikano sa wikang kanluran. Kung hindi mahuhubdan ang katutubong katangian ng isang konsepto, ay malalapatan ito ng maling pagpapakahulugan. Ito ang tinutukoy na karahasan sa pagsaling
kultura. Kaya hinihingi ngayon ng mga aktivistang kritiko sa ikatlong daigdig na tunay na isaloob ng isang tagasalin ang kultura at katangian ng isang mahirap na bansa para malabanan niya ang tukso sa malimitin ito at para maidulot niya ang angkop na larawan nito sa wika ng bansang mayaman. Ang pagbabagong konsepto ay nangangahulugang lagi ng pagbabago sa wika, kaya kailangan na may kamalayan ang tagasalin sa anumang nagaganap na pagbabago sa kanyang wikang ginagamit, especially Filipino, or kung ano ang target language mo. Bilang buhay sa wika ay patuloy na nagbabago sa spelling, bigkas, kahit sa gramatika at kahulugan nito. Ngayon, dumako naman tayo sa ilang nagsasangatang paniniwala hinggil sa pagsasalin. Una, sining o agham. Ayon sa Webster, parehong nangangailangan ng skill ng kausayan ng karunungan ang dalawang salita. Ang sining ay nakatuon sa bagay na estetiko, sa kagandahan ng resulta ng malikhaing imahinasyon, samantalang ang agham ay nakatuon sa sistemasasyon o pagsasaayos ng karunungan, ng prinsipyo o pamamaraan na resulta ng sistematikong proseso ng pagmamasid, pag-aaral at eksperimentasyon. Sinasabi nating sining ng pagpinta, sining ng paglililok o estruktural, at agham ng musika, agham ng teknolohiya. Sinasabi dito ni Webster na ang pagsasalin ay parehong sining at agham dahil ang pagsasalin ay dumaraan sa maraming proseso na kung saan ay sinasabi niya na ito ay maagham, masining na paggawa sapagkat atin itong sinisiyasat ng mabuti kung ito ba ay naisalin ng maganda, at masining dahil kung tama nga ba yung mga termino ng salita na ating ginagamit sa pagsalin. Ngayon naman, pakinggan naman natin or alamin naman natin ang paniniwala ni Eugene Nida. Ipinaliwanag niya na kapag pinag-uusapan ng agham ay pagsasaling wika, science of translating, hindi may iwasang mapasuong sa aspekto ng paglalarawan. Ayon sa kanya, kung ang linguistika ay mauuring descriptive science, ang paglilipat ng mensahe mula sa isang wika tungo sa iba pa ay maaari ring ituring na isang scientifico o makaagham na paglalarawan. Naniniwala si Eugene Nida na ang pagsasalin ay isang agham. Pagpapaliwanag pa niya rito na ang isang taong nagpipilit na ang pagsasaling wika ay isang sining at wala nang iba pa ay maaaring maging paingbabaw lamang ang kanyang pagsusuri sa kanyang ginawa. Alam naman natin na pag sinabi nating agham, ito ay dumadaan sa maraming proseso upang malimin natin na mabuti kung tama nga ba yung ginamit nating mga termino or tama nga ba yung pagsalin natin sa akda, sa akda. At yan. At gayunpaman, tinatanggap din ang katotohanan na ang isang taong yumakap naman sa paniniwala na ang pagsasaling wika ay isang agham at wala nang iba pa ay hindi marahil na pag-aralan ng husto ang kanyang ginawa upang mapahalagahan ng makasining na aspekto ng pagsasaling wika. Isa ding dapat na mawalang sangkap sa isang mabuting salin, lalo na sa mga obra
pangpanitikan. Ngayon, dumako tayo sa paniniwala naman ni Savory. Ayon kay Savory, tunghayan naman ang sinasabi ng mga paniniwala upang salita ng isang sining at hindi isang agham. Ayon sa kanya, naniniwala si Savory na ang pagsasalin ay isang sining at hindi agham. Ayon nga kay Savory, ang pagsasalin ay isang sining. Ayon nga sa kanyang inhayal tulad ang pagsasalin sa pagpipinta, na kung saan pagpapaliwanag pa nito na ang maling kulay o laki ng isang guhit ay katumbas ng isang maling salita sa pagsasaling wika, na ang pagkakamali sa dimension o sukat o proportion ng alinmang bahagi ng larawan ay katumbas ng pagkakamali sa pagbibigay ng kahulugan sa tunay na diwa ng isang parirala. At kanya ring inhalin tulad ang pagsasalin sa sketch at sa orihinal na imahe. Alam naman natin kapag sa orihinal na imahe ay may buhay, samantalang sa sketch makikita lamang natin na ito ay natural na black and white. Mapapansin doon na kapag sinalin natin ang isang akda, makikita natin kung ano yung pagbabago. Makikita natin sa wika na pagbabago, maaari din nagbabago ang pagsalin dahil sa mensahe or maaari sa estilo ng isang author. Ngayon, dumako naman tayo sa ikalawang paniniwala hinggil sa pagsasalin. Ito ay salita sa salita o diwa sa diwa. Kung kaisipan, masasabing iisa ang dalawa ang termino sapagkat ang salita ay kumakatawan sa mga butil ng kaisipang nais nating ipahatid sa ating kapwa. Subalit dahil sa pagkakaibang pananaw ng mga scholar sa pagsasalin ay kaya nagkaroon ng issue sa mga terminong ito. Ayon kay Savory, ang literal na pagsalin ay hindi na literal o isa-isang pagtutumbas sa mga salita na orihinal na teksto. Hindi kalimitan ay balangkas ng mga parirala o pangungusap sa isinasaling teksto ang nililipat. Tama nga naman sapagkat kapag isinalin natin ang isang wika sa another wika or isang teksto sa ibang wika, kung i-word by word natin ang mga ito, mahirap at may tendency na hindi natin makuha yung tunay na mensahe or may tendency na mali ang ating maging gramatika. Kaya ang pagsasalin kinakailangan na diwa sa diwa upang ang mensahe na nakapaloob sa isang teksto ay hindi magbabago. Ang magbabago lamang ay ang wika, ngunit hindi ang konsepto noong teksto na ating isasalin. Ayon nga kay Savory, ang literal na salin ay hindi literal o isa-isang pagtutumbas sa mga salita sa orihinal na teksto, kundi kalimitan ay pagpalangkas ng mga parirala o pangungusap. Maging noong mga dakong una, ang tinatawag na literal na salin ay hindi naman ang pagtapat-tapat ng mga salita na orihinal at ng salin. May diwa ring nakakuha sa literal na salin, subalit hirap lamang ang bumabasa dahil hindi natural o automatiko ang paraan ng pagpapahayag ng kaisipan. Ito ang tinutulan ng ibang pangkat ng mga tagasalin dahil naniniwala silang hindi dapat na pagtutumbas ng mga salita ang sinasaling teksto ang binibigyang pansin, kundi sa ideya o mensahe ng kanyang sinasalin. Ang mga
ibang tagasalin ay matibay ang paniniwala na literal ang pamaraan ng pagsasalin dahil naniniwala sila na isang tagasalin ay kailangang matapat sa akda na kanyang isinasalin dahil hindi niya kailangan na angkinin ang akda na iyon, kaya kung ano lamang ang kanyang pagpapakaunawa sa akdang iyon ay yun lamang ang kanyang isasalin. Kaya mainam daw, sabi ng ibang naniniwala, na literal ang pagsasalin. Sa kabila nito, salungat pa rin sa literal na salin ang ibang taga-pagsalin. Dahil kung katapat din lamang ng pangungusap para sa kanila ay hindi magiging matapat sa orihinal ang tagapagsalin, sapagkat hindi lingid sa kanila ang katotohanan na may mga salita sa wikang isasalin na hindi natutumbasan ng isa ring singkahulugang salita sa wikang pinagsasalinan. Bukod dito, may mga pagkakataon pa rin ang isang kaisipan o ideya sa isang wika ay hindi maipahayag ng maayos sa ibang wika dahil sa pagkalayong kultura ng mga taong gumagamit sa dalawang wikang kasangkot sa pagsasalin. Tama nga naman, dahil kung magkaiba ang kultura ng wika na yung pinagkuhanan sa translate mo na wika, yung source language mo ay iba sa kultura ng yung isasalin. Halimbawa nga, sa English ng 1, sa Pilipino ay isa, sa Cebuano naman ay usa, at sa Iloco naman ay maysa. At halimbawa pa ay yung sa English, feet, sa Pilipino ay paa, sa Ibanag naman ay ito ay patki, at sa Iloco ito ay saka. Yun. Samantalang ilang usapan kung isasalin sa Pilipino ang isang akda sa English ay paraang literal, sapagkat alam ng sinumang nakakunawa sa linguistika na malaki ang pagkakaiba sa mga katangian ng dalawang wikang ito. Isa pa, maraming magiging kahinaan ani nila ang pagsasaling literal, sapagkat nagkakaroon lamang ng isang salita na higit na tiyak na kahulugan, sapagkat ito ay naging bahagi ng pangungusap. Halimbawa, ang salitang English na soft sa Pilipino ay malambot. Sa English na sing softly, sa Pilipino, kung tutumbasan natin, umawit ng mahina. Ayan. Gayunpaman, sa halip na makinig ang mga naniniwala sa literal na salin sa mga paliwanag ng mga naniniwala sa Malaya o idiomatikong salin, iginigiit pa rin nila ang kanilang paniniwala, sapagkat totoong napakahirap ang pagsasaling literal. Maraming tagapagsalin ang umiiwas dito, sapagkat ang ginagamit na paraan ay ang mas madaling paraan. Ang pagsasalin ng Malaya na ayon sa kanila ay higit na hindi kasintapat ng pagsasaling literal. Kaya naman, narito, alin nga ba ang naging mas matapat? Ang tagapagsaling sinisikap na matumbasan ang mga salita sa orihinal, o ang tagapagsalin na ang pinagtutuunan ay ideya o mensahe at hindi ang mga salita ng teksto? Para sa akin, mas naging tapat ang nagsasalin na pinagtutuunan ang ideya o
mensahe ng isang salita sa isang teksto, sapagkat mas binibigyan natin ng importansya kung ano nga ba yung gustong iparating ng isang author sa may akda. Mas maganda kung isasalin natin ang isang teksto na may diwa. Magbabase tayo sa diwa at sa mensahe niya. Mas binibigyan natin ng yun nga, mas nagiging matapat tayo, or mas nagiging marespeto tayo sa original na author kung ating isasalin ang kanyang akda through diwa. Dahil kapag sa literal naman ay nagkakaroon ng pagkakamali sa gramatika, sa pagpapakaunawa nito ng magbabasa, maguguluhan sila kung ililiteral na salin. Ayun. Ngayon, dumako naman tayo sa ikatlong paniniwala hinggil sa pagsasalin. Himig orihinal o himig salin. Nagiging himig salin ang isang salin sapagkat karamihan ng mga salita ay halatang katumbas ng mga nasa orihinal na teksto. Gayon din sapagkat literal ang salin, may mga balangkas na mga parirala at pangungusap sa orihinal na makikitang nalipat sa pinagsalinan. Kapag naman idiomatiko ang salin, nagiging himig orihinal na rin ito sapagkat hindi na halos mapapansin ng mambabasa ang kanyang binabasa ay una palang sinulat na sa ibang wika. Higit na nakarami marahil ang tagasalin na naniniwala ang isang salin ay dapat maging natural at himig natural, original, na nangangulugang sila'y naniniwala na kapag ang isang pyesa ng literaturang Ingles ay salin sa Pilipino, ang salin ay dapat maging Pilipino at hindi Ingles. Kung gayon, walang maitutulong na anuman ang isang literal na salin sa ganong uri ng mambabasa dahil hindi naman ang mga katangian ng wikang Ingles ang kailangang gustong malaman kundi ang nilalaman ng salin. Halimbawa nga nito ang Biblia. Kapag binasa natin ito, hindi na natin tinatanong kung sino-sino, ano-ano na ang wikang ginamit or pinagdaanan bago ito maisalin sa Tagalog, kundi tayo na mambabasa ay nag-i-stick lamang tayo sa kung anong wika ang nakapaloob sa isinalin. Ayun, dumako naman tayo sa estilo ng author o estilo ng tagasalin. Ito, lagi na natin itong inuulit. Laging sinasabi na kapag tayo ay nagsalin, kailangan na nakukuha din natin yung estilo ng original na author. Bakit? Upang sa ganun, ang gustong iparating ng original na author or gustong palutangin sa akdang ating isasalin ay pareho. Upang makita natin at malaman natin kung tatangkilikin ba or magiging interesado ba ang mga tao na basahin ito, at madali lamang din na kanilang malalaman na ganito pala ang gustong iparating ng author na ito. Kahit na naisalin na to sa Pilipino, dapat yung tunay na estilo niya at gusto niya talagang iparating ay hindi nawawala. Yung kabuuan ng teksto ay hindi nawawala. Ating sagutin ang katanungan na dapat nga bang manatili sa salin ang estilo ng author. Para sa akin, nararapat talaga na
manatili ang estilo ng orihinal na author. Dahil tayo bilang isang tagapagsalin, laging isaisip na tayo ay nagsasalin lamang, na ang tungkulin natin ay ilipat lamang ang orihinal na teksto sa ibang wika, sa malikhaing paraan. Hindi dapat tangkahin or pakialaman ang gawa ng may gawa, or hindi dapat natin iniiba kung ano nga ba yung estilo or pamaraan nung isang original na author sa kung paano niya isinulat yung isang akda na yun, na dahil tayo na tagapagsalin, kung ano lamang ang pagka-interpreta natin sa isang akda, ay yun lamang ang kailangan nating isalin sa ibang wika. Kung kaya sa estilo, kailangan na gayahin natin kung ano nga ba yung estilo na lumilitaw sa may akda. Sa ikalawang katanungan, dapat nga bang lumitaw sa salin ang estilo ng tagapagsalin? Gaya nga ng sabi ko kanina, na hindi maaaring palitan ng isang tagapagsalin ang estilo ng dating author or yung original na author. Kaya tayo bilang tagapagsalin, alam natin kung ano yung limitasyon natin. Alam natin kung ano nga ba talaga yung ginagalawan natin at kung ano nga ba yung layunin natin sa pagsalin. Kung ikaw bilang isang author ay may intensyon na palitan ang estilo ng original na author, ay mas mainam na lamang na ikaw ay gumawa ng sarili mong teksto or wag ka nang magsalin. Yan. Gayon pa man, hindi na marahil masisisi sa tagapagsalin kung may mangilan-ilan mang pagkakataong hindi na malayan ng tagapagsalin na siya pala ay kumakawala na sa estilo ng author at pumpasok na ang kanyang sariling estilo, lalo na kung ang kanyang layunin magkatupad ng isang reaksyon ng mambabasa o original na teksto at ng mambabasa sa kanyang salin. Ayun na, dun na pumapasok na yung opinion natin, sariling opinion natin tungkol sa isang teksto, na kung saan nababago na kung ano nga ba yung pinapalitaw na mensahe o estilo ng isang author. Parang nagiging iba na ang punto natin sa original na punto ng isang teksto. Ako naman tayo sa isang paniniwala. Ito ay ang panahon ng author o panahon ng tagasalin. Lumilitaw lamang ang problema tungkol sa panahon kapag ang isinasalin ay mga aktang klasiko, maliban sa kahirapan ng tagasalin na pilitin ang sarili mapaloob sa katauhan ng kanyang author. Isa pang mahirap gawin ng tagasalin ang pagtalunton sa panahong namamagitan sa nakaraang panahon ng author at kasalukuyang panahon ng bilang tagapagsalin. Magandang halimbawa rito muli ay ang pagsasalin ng Biblia, na mga tagapagsalin nito ay itinuturing na mahuhusay, kundi man pinakamahuhusay. Sa Pilipinas ay nasa Summer Institute of Linguistics ang mahuhusay na mga linguist translators. Nasa kanila ang mga pangunahing terorista at practitioners sa pagsasalin. Sapagkat pagsasalin ng Biblia ng mga minor na wika ng bansa ang isa sa kanilang mga mahalagang gawain. Sa kabilang dako, sa malikhaing panitikan, ano nga ba ang dapat na maging himig kahapon ng salin?
Ginamit sa halimbawa ni Savory ang kanyang aklat, ang Don Quixote 1605, na ang tanong, ang salin kaya ng akdang ito ay dapat malila sa Old English o muling isalin sa kasalukuyan o makabagong English. Ngunit bago ito masagot ang tanong na ito, kanyang masagot muna ang sumusunod na mas mahalagang tanong. Alin nga ba ang higit na magugustuhang basahin ng mabasa? Ang salin na makaluma o makabagong Ingles ng Don Quixote? Kung ang layunin tagapagsalin ay upang lumikha sa isipan ng mambabasa ng emosyon na tulad ng emosyong nalikha ng original na nobela, sa isipin ng mga mambabasa nito, ang sagot ay malinaw. Kailangan muling isalin sa makabagong Ingles, at dahil din halos lahat ng mambabasa ay interesadong mabasa ang isang akda sa pamamagitan ng uri ng wikang kanilang sinasalita. Kagaya nga lang example nito, kung familiar kayo dun sa panood na I Love So Beautiful ng Chinese series, siya ng Chinese series, pinalabas ito noon sa ABS-CBN, which is pumatok siya, madaming tumangkilik. Then yung OST, yung theme song ng teleserye na yun ay tinangkilik din ng mga Pilipino, kahit pa Chinese tinangkilik. At dahil sa hindi naman nila alam kung ano nga ba ang ibig sabihin ng kanta na yun, mayroon isang nagsalin. Isinalin ito sa English. Nung isinalin ito sa English, ayun, pumatok, naging trending, ganun. Nagustuhan ng mga supporter or yung mga kabataan na katulad ko din. Nagustuhan ko rin yung pagka-translate, which is okay naman. Then, nung pumatok na yun, muli na naman itinranslate sa Tagalog. Nung i-translate na yun sa Tagalog, ayun, mas naunawaan ng mga kabataan ko ano nga ba yung mensahe ng awitin na iyon. Kaya magandang impact din yung kailangan kapag nagsalin tayo ay yung napapanahon na akda, ganun. Yung sa tingin natin ay tatangkilikin ng mga tao. Ngayon dumako naman tayo sa isa pang paniniwala hinggil sa pagsasalin. Maaring baguhin. Hinggil sa bagay na ito, binanggit ni Savory si Lord Woodhouse, isang kilalang philosopher at manunulat na nagsabi di umano na dapat di bawasan o palitan ng tagasalin ang anumang ideya sa kanyang sinasalin, sapagkat ang gayon ay hindi magiging makatarungan sa author. Bakit babawasan? Ani niya. Kaya naman napakahalaga na bilang tagapagsalin, kailangan natin irespeto yung may akda, yung author ng sulatin na ating isasalin. Kailangan na mag-ask muna tayo ng permission kung gusto niya ba. Kung may babaguhin man tayo sa isang akda na iyon, kailangan na tanungin muna natin kung gusto ba niya. Ganun, para hindi tayo makasuhan na. Ngayon naman dumako tayo sa isa pang paniniwala, tula sa tula o tula sa prosa. Ayon kay Savory, si Frostgate ay nagsabi sa kanyang aklat na translations, ang translators, na isang prosa o tuluyan ay dapat masalin, I should say, sa paraang tuluyan din, at ang tula ay kailangan sa paraang patularin. Si Matthew Arnold naman di umano ay naniniwala na kung isasalin sa paraang tuluyan ang isang tula, ang salin ay kailangang
magtaglay pa rin ng mga katangian ng isang tula. Ngunit paano nga ba natin may tatamo ito? Kapag nagsasalin ba tayo ng tula or isang tula, nagiging free verse na ba yung dating may tugma? Nagiging free verse na ba siya? Ayun. Kapag kasi nagiging free verse na, parang nawawala na yung dating yung dating karisma ng original sa naisalin, di ba? Ano pa to? Waring nagkakaiba sa paniniwala ang karamihan ng mga taga-saling wika na may mga nagsasabi na ang pagsasalin ng isang tula may sukat ay napakahina kung mawawala ang sukat na ang tuluyang salin ng isang tula ay pinakamahina na sa lahat ng paraan. Sila ay naniniwala na upang maging makatarungan sa makatang author ang kanyang tula ay kailangang isalin ng isa ring makata at sa paraang patularin. Ang sabi nga ni Sivori, none but a poet should undertake the translation of poetry. Yun. Sabi nga, wala nang iba na makakapagsalin or gawa ulit ng isang poem. Kung ang lahat ng salik ay patas, kami naniniwala rin na higit na magiging katarungan para sa author na ang kanyang likhang tula ay isasalin ng patularin at kung maaari ay makata rin ang magsasalin upang sa ganun ay ma-preserve yung tunay na image or kagandahan ng isang tula. Gayunpaman, sa kabila ng lahat ng ito, ang huling opinion ay naiiwan natin sa mga papalaot sa larangang ito sapagkat sila ang nakapagsasabi kung alin talaga sa nagsasalungatang paniniwalang ito ang higit na mabisa kapag sila mismo ang nagsasagawa ng mga pagsasalin. Ngayon naman, dumako tayo sa mga katangiang dapat taglayin ng isang tagasalin. Ngayon naman, dumako tayo sa mga katangiang dapat taglayin ng isang tagasalin. Nilagom at pinagyaman batay sa sariling karanasan ni Santiago 2003 ang mga naibigay ni Nida 1964 at Savory 1968 ang mga katangiang dapat taglayin o angkinin ng isang tagasalin. Unang katangian, sapat na kaalaman sa dalawang wikang kasangkot sa pagsasalin. Ayon kay Nida, ang katangiang ito ang first and most observed requirement of any translator. Hindi sapat ani niya ang nakukuha niya ang general drift ng kahulugan ng kanyang isinasalin o kaya'y mahusay siyang kumonsulta sa diksyonaryo, kundi kailangan maunawaan din niya ang maliliit na himay ng kahulugan, ang mahalagang pandamdaming taglay ng mga salita at ginagamit na estilo na siyang bumubuo ng flavor and feel of the message. Kaya naman bilang tagapagsalin, kailangan maalam tayo sa dalawang wika. Bago natin isalin ang isang akda, dapat naiintindihan natin ng mabuti. Hindi lamang sa unang interpret mo, kung anong naunawaan mo sa unang pagbasa mo, ayun na
Yung ibig sabihin, kailangan basahin natin ito ng mabuti, unawain natin ng mabuti, at dapat maalam din tayo sa source language natin at gayon din sa target language natin. Kung kakarampot lamang ang kaalaman mo sa iyong target language, mahina ang potensyal na makapagsalin ka ng isang maganda at maayos na teksto. Sumunod naman na katangian, sapat na kaalaman sa paksang isasalin. Ayun nga, laging sinasabi na bago magsalin, kailangan na unawaan mo muna ang akdang ito, ang akdang iyong isasalin. Naunawaan mo kung anong gustong iparating mensahe bago mo ito isalin. Kaya bilang isang tagapagsalin, kailangan aralin natin ng mabuti kung ano nga ba yung paksa ng akda or teksto. Ayon nga kay Santiago, ang isang guro, halimbawa, na hindi nagtuturo ng biology ay hindi magiging kasing kahusay ng tagapagsalin ng gurong nagtuturo nito. Kalamitan ang kakaiba lamang ng maayos at di maayos na salin ay nasa pagkakaiba ng mga salitang ginagamit ng mga tagapagsalin. At kung sa pamimili ng mga salitang gagamitin, kung ang lahat ng ibang salik ay atas nakakalamang na ang tagasalin sa higit na may kaalaman sa paksa sapagkat siya ang higit na nakakasapol sa paksa at nakakaunawa sa mga konseptong nakapaloob dito. Gayon din, hanggat maaari ay hindi dapat isalin ng sinuman ang alinmang piyesa ng literatura kung hindi siya interesado rito. Kung hindi ito niiibigan, makakatulong din ng malaki sa pag-unawa sa paksa ang pakikipag-ugnayan ng tagapagsalin sa author. Oo. Dapat kung ikaw ay tagapagsalin at interesado ka dito sa akda na ito, kilalanin mo kung sino yung author. Kilalanin mo, dapat meron kayong connection. Mag-build ng relationship. Friend, gano'n. Para sa ganun, malaman mo kung ano nga ba yung gustong iparating ng isang author sa akda nito. At malaman mo rin kung ano yung rason kung bakit niya nga ba isinulat ang akda na ito. So, ngayon, sunod naman, nakatangi ang dapat taglayin ng isang tagapagsalin. Sapat na kaalaman sa kultura ng dalawang bansang kaugnay sa pagsasalin. Para sa ikatlong katangiang dapat taglayin ng isang tagasalin, ito ay sapat na kaalaman sa kultura ng dalawang bansang kaugnay sa pagsasalin. Ang alinmang wika ay nakabuhol sa kultura ng mga taong likas na gumagamit nito. Sa bahaging ito, malilimin natin na walang wikang higit na mabisa kaysa sa ibang wika sapagkat ang lahat ng wika ay may sariling bisa at kakayahan bilang kasangkop sa pagpapahayag ng sariling kulturang kinabubulan nito. Dahil sa pagkakaiba ng kultura ng dalawang bansa ang kasangkot sa pagsasalin, hindi tayo magtataka kung may mga pagkakataon na hindi maisalin ng maayos ang isang bahagi ng materyales na nasusulat sa English. Sa ganitong dumarating na pagkakataon, isipin na lamang na ang dahilan ay pagkakaiba sa kultura at hindi dahil sa ang
Pilipino ay isang wikang mahinang klase. Kailangan rin nating tanggapin ang katotohanang malaki ang agwat ng Amerika sa Pilipinas kapag pag-unlad ng agham at teknolohiya ang pag-uusapan. Ngunit alam naman natin na bahagi ito ng kultura ng parehong bansa. Kaya naman kapag tayo ay nagsalin, kailangan na taglayin natin ang mga sumusunod na katangian ng isang tagasalin. Sundin natin ng mabuti upang sa ganun ay makapagsalin tayo ng isang maganda at maayos na akda. Ngayon naman, dumako tayo sa katangian ng isang mahusay na salin. Katangian ng isang mahusay na salin ayon kay Alexander Tyler, 1970, may 3 pangkalahatang batas o tuntunin na inilahad si Tyler sa kanyang sanaysay na Essay on the Principles of Translation hinggil sa mahusay na pagsasalin. Una, kailangan magbigay ng ganap na salin ng mga ideya ng orihinal na akda ang pagsasalin. Ikalawa, ang estilo at paraan ng pagsusulat ay katangiang katulad din ng orihinal. At pangatlo, ang pagsasalin ay kailangang kinakapalooban ng lahat ng kaluwagan ng orihinal na akda. Ayon pa sa kanya na ang kahusayan ng orihinal na akda ay ganap na pagsasalin sa ibang wika ay malinaw na maunawaan at ramdam na ramdam ng target na mambabasa na parang pagmamay-ari ang wika na sinasalita sa orihinal na akda. Samantalang, naglahad din ang kani-kanilang pamantayan hinggil dito ang mga kilalang mga eskolar sa larangang ito. Dito nga si Santiago, 1976, ayon sa kanya, kailangang katulad ng orihinal na diwa ang estilo at paraan ng pagsusulat ay katulad ng sa orihinal at taglay ang luwag at dulas ng pananalitang tulad ng sa orihinal upang hanggat maaari ay mapag-araang orihinal. At sabi nga naman ni Nida, 1976, kailangang mapagtagumpayan na batamo ang layuning maipahatid ito sa kinauukulang target. Dagdag pa niya, kailangang may sensibilidad na ipapahayag ang nilalaman at paraan ng orihinal, may natural at madulas na ekspresyon at tumutugon sa pagtanggap na tulad ng orihinal. Kaya nga, kailangan sa pagsasalin ay matarget natin yung layunin natin na magustuhan ng mambabasa ang iyong isinalin. Bakit ka nga ba nagsalin? Ano nga ba ang rason mo kung bakit ka nagsalin? Siyempre, may layunin ka. Kailangan natin matarget kung ano nga ba yung layunin mo. Upang matarget mo ang layunin mo, kailangan mong isalin ito ng mahusay. Kailangan mong isalin ng katulad sa orihinal. Naibahan man ang wika, ngunit yung kabuuan ng orihinal na akda ay hindi mawawala sa isinalin. Katulad. Ayon naman kay Larson, 1984, kailangan batay sa kahulugan, meaning-based, na nangangahulugang dapat itong magpahayag ng tamang kahulugan o diwa o original na tunay na forma at focus ng wika. Yun nga, lagi nating sinasabi na lagi tayo mag-focus sa kahulugan nung akda kapag tayo ay nagsasalin.
para sa ganun, kung ano man yung mensahe gustong iparating ng original na author noon ay hindi mawawala. Naisalin lamang to sa ibang wika, ngunit yung mensahe na or yung mensahe at layunin ng original na author ay magkapareho din sa layunin mo bilang tagapagsalin. Tayo sa mga kahalagahan ng pagsasalin. Ang mga sumusunod ay ilan lamang sa mga kahalagahan ng pagsasalin. Una, pagpapalaganap ng kaalaman o kaisipang nakapaloob sa akda. Tama nga naman. Bakit ba tayo nagsasalin? Ano nga ba yung gusto nating iparating sa ating mga mambabasa? Kailangan nating i-voice out, not totally voice out, i-voice out through sa pagsusulat kung ano nga ba yung mensahe na nakapaloob sa may akda na isalin man to sa ibang wika, kailangan natin itong iparating sa ating mga mambabasa. Ikalawa, ng ibang bansa o panahon. Sa salin, hindi lang tayo nakapokus sa kung ano yung content ng ating isasalin. Kailangan binibigyan din natin ang importansya kung ano nga ba yung kultura or sinasagisag ng isang akda, kung saan nga bang bansa ito nagmula ang akda na ito. Kailangan bigyan natin ng kahalagahan at pagrespeto sa kanilang kultura. At sunod na kahalagahan, pagpapakilala sa mga bagong mambabasa ng isang akdang itinuturing na makabuluhan sa isa o ilang tao. Dahil isa nga sa kahalagahan ng pagsasalin ay ang maunawaan ng mga mambabasa. Halimbawa, ito ay isang akda ng Ingles. Hindi lahat ng mga Pilipino ay nauunawaan ang English, kaya nai-translate natin ito sa Pilipino. Sa ganoong paraan ng pag-translate, maraming mga mambabasang Pilipino ang nagiging interesadong basahin ng akda. Sa ganoong paraan, nadadagdagan ng mga mambabasa. Ikaapat na kahalaga ng pagsasalin, higit na nagkakaunawaan at nagkakadamaan ng interaction. Alam naman natin na kapag tayo ay nagsalin, target natin talaga na maunawaan ng mga mambabasa at ang ating ginagawang salin. At gayon din, kailangan na madama nila kung ano nga ba yung emosyon mo noong isinasalin mo ito. By that, nagkakaroon ng interaction through thoughts and feelings yung author at mambabasa. At yun lang po nagtatapos ang aking presentasyon. Maraming salamat po sa pakikinig.